Habang mainit pang sabaw, dalhin ko to kay Washu. Kuya Lu! Kuya Lu! Bakit ka sumisigaw na ganyan? Gusto ko lang itanong, kailan kayo magpapakasal ni Hipag? Mga kilala ng mga 7 o 8 taon na siguro. Bakit mo biglang nasabi yan ngayon? Kailan ako makakain sa handaan nyo? Si Hipag naman, talagang wala akong masasabi sa kabaitan niya. Totoo yan. Alam mo rin kung ano ako dati. Alam mo naman, pagkatapos ng aksidente sa kotse, parang ako'y hindi na tao. Hindi rin multo. At itong 2 pa ako, hindi na gumagalaw. Tanging siya lang ang nanatili sa tabi ko. Washu, kumain ka muna. Lumayas ka! Lahat ng tao iniwan na ako. Bakit hindi ka na lang umalis? Kasi ako ay pinadala ng langit para iligtas ka. Salamat sa'yo. Dahil hindi mo ko iniwan kailanman. Pero alam mo, ngayon kasi, masyado lang siyang ordinaryo. Napakasimple na para bang hindi bagay sa'yo. At bukod pa doon, kapag nagkasama kami ngayon, naalala ko lang mga araw noon. At medyo nakakasuka. Nandyan siya. Narinig mo lahat? Oo, Ikaw kasi, palagi kang seryoso sa mga bagay. Biro lang yun. Hindi ko naman talaga kayang iwan ka. Ganito na lang, umuwi ka muna. Hindi ito sang bagay na maayos agad. Washu. Sino ba talaga sa atin ang mas nakakasuka? Linawin mo nga. Ngayon ako nang ayos sa'yo. May saysay bang ganyang gulo? Bakit mo ko sinisigawan? Sinasabi ko sa'yo, pag wala ka sa akin, wala kang halaga! Akala mo ba talaga may silbi ka nang wala ako? Mr. Hu, tinatawag ka ni Mr. Lee. Anong tinitignan mo? Sino? Wala naman. Tara na. Sistema. Gusto ko nang umuwi. Master, ayon sa pagsusuri, ang iyong kasalukuyang puntos ay hindi sapat upang i-activate ang kakayang maglakbay sa panahon. Oo nga. Ang mga puntos ko, naubos na lahat. Sistema. Napag-isipan ko na. Gagamitin kong lahat ng puntos ko para bigyan si Washu ng malusog na mga binti. Sistema. Kung babawin kong lahat ng puntos ko, si Washu ba ay muling mapipilitang umupo sa wheelchair? Oo, Master. At dahil sa pag-ura ng kalamnan, hihina ng musang kanyang katawan. Kung ganon, hayaan mo siya manatiling baldado. Zizi, kuha mo ako ng isang basong tubig. Zizi! Sinabi ko naman na biro lang yon. Bakit mo naman... Zizi! 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 Master, ang 80,000 points ay naipagpalit na para sa bagong mission na target. Gagamit ka ng bagong pagkakakilalan para sa mission. Pabala. Kapag nabigo ka mula sa mission na ito, ikaw ay tuloy maburahin. Siya ang napili kong bagong pagkakakilanlan. Natukoy ng target sa lokasyon. Tanging sa sandaling pareho kayo umabot sa bingit ng kamatayan. Matatapos lamang ang pagpapalipat ng kaluluwa. Gamitin mo yung huling pagkakataon. Sige. Hello ate, sa wakas sinagot mo rin. Si Kuya Lu, ang dami niyang tawag. Nasaan ka ba ngayon? Si Kuya Lu ay nasa ospital na. Ang mga binti niya, mas lumala pa kaysa nung 7 taon nang nakalipas. Huwag naman sana kayo mag-away sa ganitong oras. Kailangan ka talaga niya Huwag mo na akong tawaging ate. Wala na kaming kaugnayan. Sinagot ko lang tawag na to. Para iparating mo sa kanya. Na hindi ko pinagsisiyan magmahal. Ang tanging paghihinayan ko lang ay maikli ang pag-ibig.
Kuya Lu, nasagot ba niya ang tawag? Kailan na siya pupunta? Boses ni ate, parang may mali ha. Sa tingin ko, gagawa siya ng kalokohan. Kuya Lu! Bilisan mo! Hanapin mo siya! Bilisan niyo! Kuya Lu! Kuya Lu, masama to! Si ate, tumalon sa ilog! Nagpakamatay siya! Nangako ka sa akin na hindi mo ko iiwan. Anong nangyari? Anong huli niyang sinabi sa'yo? Sabi ni ate, hindi niya kailanman pinagsisihan na mahalin ka. Pero sa kasamaang palad, masyadong maikli ang pag-ibig. Ginoo, igala na lang po ang yumao. Kuya Washo, tingnan mo. Ako lang magkakasama mo. Ang kuya ko ay si Hu Yunjing, pinakamakapangyarang tao sa Jiancheng. Basta't makasama mo ako, ano man ang gusto mo, matutulungan kitang makuha yon. Lu Washo, sa buhay na ito, habang buhay kang magiging isang lungkot na nakakulong sa nakaraan. Totoo bang bumalik na si Mr. Lu? Hindi ba dati nakakalakad pa siya? Bakit nakaupo na naman siya sa wheelchair? 2 taon na siyang pilaya. Rico raw ang fiancé niya. Hindi kinayang ugali niya. Iniwan siya at nagpagamatay. Itong 2 taon daw, ang bilis umangat ni Luasio sa negosyo. Pero medyo madumi ang ginagawa niya. May hugrup naman siya sa likod niya na nagpoprotekta sa kanya. Huwag kang basta-basta magsalita ng ganyan. Kuya Washo, tingnan mo. Hindi sila nagkakalakas na tumayo sa tabi mo. Wala silang tapang. Tayong dalawa lang tunay na bakit sa isa't isa. Kuya, bakit dinala ni Kuya ang babaeng yan na hindi man karapat dapat ipagkita sa publiko? Lin Zizi. Ikaw ang babae ka. Muntik mo nang sirain ang plano ko. Pinaghirapan kong palakihin ka. Tapos nagawa mo pang magpakamatay. Walang silbing anak. Sige, sasaktan kita. Sinabi ko na kasi sumunod ka. Pagpagin niyo siya. Sisiguraduhin kong siya mismo ang lalapit at magpapasakop sa'yo. Ang orihinal na katawang ito ay talagang kawawa. Isang tatay na siguro, isang inang magang namatay, at isang kapatid ng walang silbi, at pati siya mismo. Ngayon, nabibenta pa siya ng harapato sa nightclub. Nakakainis. Walang iya ka! Tignan mo pa ako ng ganyan. Ibibenta talaga kita sa bundok para ipagkasal kung sino-sino man. Papasagin ko mga binti mo! Matagal na akong hindi nakakaramdam ng itong galit. Sistema. Napansin ka ng bagong mong target ay nasa nightclub mismo. Gusto mo bang ipilit na umalis? Pa, hindi na po ko tatakas. Mabuti naman! Naririnig mo ba ako? Pa, magkikinig na po ako. Halika na! Madam Wang, pakigalang na lang po ang anak kong babae, ha? Sige na, umalis na kayo. Hindi pwede yung suot mo, magpalit ka ng mas maganda. Ang bagong target mo, darating sa nightclub makalipas ng 1 oras. Sige, madam. Nako, tingnan mo tong itsura mo. Parang nilikha ka ng Diyos sa putik. Pinili ng lahat ng pinakamaganda para sa'yo. Ngayong gabi, kailangan mong galingan. Kapag napansin ka ng pinuno ng pamilya mo, magiging maganda lang buhay mo mula ngayon. Hu Yunjing, kung ikukumpara kay Lu Washu na nakapasok lang sa mundo ng negosyo dahil sa sakit at sa sistema, si Hu Yunjing ay mula sa pinakamataas na angkan. Ipinanganak siyang mayaman na bilyon-bilyon. At hindi mahilig sa babae. Kung ganun, bigyan natin ng malinis na CEO ng konting tilig at tukso.
Ikaw, hindi parang kita kayang paamuhin. Parang, nagkita na ba tayo dati? Ang mga ganitong paandar mo, masyado ng luma. Pero ewan ko ba, parang nakita na talaga kita noon. Assistant Wang, ihatid mo lang dalagang lasing nito pabalik sa bahay niya. Opo. Ikaw. Sistema, ang taong ito, ang hirap paamuhin. Wala ka bang ibang paraan? Master, ang kasalukuyan na natitirang puntos mo ay maaari pang ipalit sa epekto ng pag-ibig sa unang kita. Palit mo, ipalit mo agad para sa akin. Ang epekto ng pag-ibig sa unang kita ay na-activate na. Siya, magkamukha talaga sila. Magandang araw, young master. Dito ka natitira mula ngayon. Ikaw nang bahala sa pagkain at pang-araw-araw kong pangangailangan. Walang limit ang itim na card na ito. Pwede mong gastusin kahit ano. Una sa lahat, taos puso ko nagpapasalamat sa pagligtas mo sa akin mula sa impyerno. Pangalawa, hindi ako sumama sa'yo dahil sa pera. Totoong gusto talaga kita. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa mga katulong. Iiwan ko dito ang card. Huwag ka nang mahiya. Master, ang bagong target na yung mission sa panliligaw. Ang antas ng pagkahalo ng loob ay 20%. Mangyari magpatuloy pa. Ang bagal naman ito, hindi ba sabi nila iyon ang pinakamabilis na paraan? Bakit sa akin hindi gumana? Master, tayo yung mga tagapagmana ng sosyalismo. Mangyaring ewan mo na ang iyong mga hindi makakatuwa ng pantasya. Pero, dahil nandito na rin ako sa bahay niya, simulan na natin. Bumalik ka na pala. Sandali lang. Hoy, Yunjing. Paligayang karawan. Bilisan mo. Mag-wish ka. Master, ang progreso mo sa mission na ito ay mas mabilis kumpara sa dati. 2 taon na, umabot na sa 50%. Sabi nila, si Yujo ay malim at walang emosyon. Pero sa totoo lang, pulila siya sa mga magulang. Laging mag-isa, kulang sa pakiramdam ng seguridad. Sa ganitong klase ng tao, ang pinakatapat at pinakasimple na paraan ay ang pinakamabisang sandata. Basta bigyan ko lang siya ng sapat ng pagmamahal at pag-aaruga. Di niya mamamalayan. Unti-unti na siyang hindi makakaalis sa akin. At napatunayan, epektibo talagang parang ito. Paalala, Master, huwag muling mahulog. Tanging mga marurupok lang ang poet ulit na sasaktan. Matagal ko nang pinatigas ang puso ko. Hoy, Yunjing. Ngayon na ito ang unang beses na dinala mo ko sumama sa ganitong kasiyahan. Ibig bang sabihin nito, mas malagan ako sa'yo ngayon? Kahit kaunti lang. Makinig ka. Mahalagang pagpipiging na ito ngayon. Zizi. Mr. Hu! Matagal na tayong hindi nagkita. May gusto lang kong pag-usapan. Pwede ka na maglibot. Sige. Sige na, gawin mo nang kailangan mong gawin. Apo. Zizi, Sino ka ba? kahit magbago pang isang tao, ang kilos at mga gawa niya, pati mga tingin, mahirap talagang baguhin. Hindi ko gustong mga taong mahilig magkwento. Naalala mo pa ba yung sinabi mo noon na ikaw ang ipinadala ng langit para iligtas ako? Oo, nailigtas ko nga. Hanggang sa punto na malas na ako sa lahat. Alam kong galit ka pa rin sa akin, pero pinalayas ko na silang lahat. Zizi, bumalik ka na ulit sa akin.
Pwede ba? Sisi, Bitawan mo ko? Masakit ka ba? itong suot ko, itong unang regalo na binigay mo sa akin. Ang dami mong sinasabi sa akin. Ano? Gusto mo bang tawagan ko ang doktor? Itong drama mong puno ng emosyon. Kung magkita ka ng maagang himaw mong fiancé, baka nga malasahan pa niya ang sariling bangkay sa sobrang pagsuklam niya. Ano bang pinagsasabi mo? Mr. Lu, ang daming gustong manligaw sa akin. Hindi mo naman pwedeng ubusin ang kapansanan mo para lang manggamit sa akin. Lindsay, isa ka lang namang babae ng kapatid ko. Ang magiging hipag ko ay dapat galing sa kilalang pamilya. Yung kagaya mo na pinagpasapasan ng kung sino-sino ay bagay lang maging laruan, pang-aliw lang, pampalipas oras. Alam mo siguro mahalaga ka talaga. Miss Ho, nagkakatawa. Mukhang may maging laruan. Wala lang gustong kumuha sa'yo. Ikaw? Ano? Pag di kaya, suntok agad? Aba, hindi ko naman kayang saktan ka. Baka masaktan kita. At magalit pang kuya mo. Washo, tingnan mo siya. Wala yun. Kumalma ka lang. Na-detect ng sistema na may tatong taong may masamang intensyon laban sa'yo. Kita ko na, ang ugali ni Hu Wanxing, hindi siya yung tipo na magpapaapi lang. Tumabi ka! Ang sinumang sumuway sa akin ay walang magandang kahihinatnan. Kung marunong kang makisama, lumuhod ka nga at humingi ng tawad, baka sakaling mabuhay ka pa. Buti na lang ipinanganak ka sa mayamang pamilya. Kung hindi, sa gayong klaseng utak niyong tatlo, tagal na kayong patay. Anong sinabi mo? Ikaw lang ang babae umaasa sa lalaki. May gana ka pa magsita ng ganyan sa amin? Gusto mo talagang mamatay, ha? Hindi niyo siya sa inidor at ugasan ang bibig niya. Master, maaari ka magpalit ngayon ng 30 seconds na paghinto ng oras. Makakatulong yun para katakas ka sa panganib. Ang mga ganitong basurang tao, hindi karapat dapat na ubusan ka ng pinaghirapan kong puntos. Hugasan ang bibig, sabi mo? Sige, hugasan mo to. Ang tapang mo manakit, ha? Matapang ka? Ano? Mahilig kang maghampas? Ikaw naman ang susunod. Kapag sinaktan mo ko, hindi ka mapapatawan ng kuya ko. Kuya mo? Sisi, nandiyan ka ba sa loob? Nandito ng kuya ko. Lenzen, hintayin mo lang. Kuya, tingnan mo si Lenze. Ano nangyayari dito? Oh, Yunjing, bakit ngayon ka lang dumating? Maayos naman na po naghuhugas ng kamay sa loob. Biglas lang tatong pumasok at sinabing laruan na daw ako sa'yo. Tapos sinaktan nila ako. Kung hindi ka dumating, baka napatay na nila ako. Kuya, siyang nalagkit sa kanila. Hindi totoo yan. Oh, Yunjing, ako sinaktan nila. Ang sakit pa nga. At sinabi pa nila, nabulag ka kayo mo ko nagustuhan at gusto pa lang palisin ako sa Jiansheng. Hindi totoo yan. Hindi namin sinasabing bulag ang kuya ko. Sinabi mo talaga na gusto mo talagang palisin si Jiansheng. Tama na! Walang sino man na maglalakas loob na saktan ng taong mahal ko sa harap ko. Kayong dalawa. Layas! Umalis ka rin. Maghintay ka lang. Narito lahat ng impormasyon at mga larawan ni Miss Lindsay mula pagkabata hanggang ngayon. Sinaliksik din namin ang ospital kung saan siya pinanganak. Walang anumang problema. Hindi ako naniniwala. Imposible may dalawang tao na may ganito kapareho ang mata. Miss Lin, may dumating kaming maraming bagong alas sa tinang kamakailan. Gusto mo bang tingnan? Sige. Ito ang pinakabagong collection ngayong season, Butterfly Rain. At ito naman po series na kasama nito. Ito ay isang limitado na disenyo mula sa aming purong taga-disenyo. Ang Butterfly Rain ay may 10 piraso lang sa buong mundo. Ang Butterfly Rain, maganda ang pangalan. Gusto mo yan, hindi ba? Noon pa, gusto mo ng mga bagay na may kinalaman sa paru-paro. Bakit parang multo ka na laging sumusunod? Sabi mo nga noon, sana maging tulad ako ng paru-paro na makalabas sa balot at muling mabubuhay. At makawala sa nakakatawang wheelchair na to. Mahilig ka talaga sa mga kapalit na istorya, no? Nakakakita ka lang ng tao, agad kang kumakapit, nakakawa tulad ng matay mong fiancé. Sayang siya.
Kahit ang mga kilos mo, parehong-pareho pa rin sa kanya. Bakit mo ko iniwan? Bitawan mo ako. Pasensya na, Sisi. Alam kong nagkamali ako. Please, bumalik ka na. Pwede ba? Takot akong hindi na pwede. Takot akong hindi na pwede. DJ, ako... Alam ko, hindi ka naman sanay mamulot sa mga taong mula sa basura. Ngayon nandito na ako. Bakit mo pa pinapansin ng ganitong klaseng babae? Sa tingin ko, tama ka. Kunin mo na mga gamit mo at umalis na tayo. Pakibalot na lang po yung mga binibili ko. Opo. Gagawin ko ang lahat ng paraan para maging akin ka lang mag-isa. DJ, bakit hindi mo binuksan ang ilaw? Uy, Jing. Alam ko na lagi mong kinaiinisan kapag mga bagay ay lumalabas sa iyong kontrol. Pero kapag tunay mong minahal ang isang tao, hindi mo na yung kayang pigilan. Mahal kita ng buong buo, walang itinatago. Sana, ganun ka rin sa akin. Pwede ba? Tumataas ang progreso ng mission ng 20%. Ngunit ang target na sa emosyonal na pagkasira. Mag-ingat ka, Master! Yun, Jing. Nasasaktan na ako. Sabi niya, kamukha ko raw namatay niyang fiancé. Nakakaswerte ba yun? Ako nga, malas na malas. Nung nabubuhay pa, hindi marunong pahalagahan. Pag namatay na, hanap ng kapalit. Pero alam ko, iba ka. Paano na iba? Dadalhin mo nga buko kahit saan ka magpunta. Kasi alam mo, maliban sa akin, wala nang ibang babae mamahalin ka ng ganito. Sa laban na ito, isa lang ang panalo. At iyon ay ako. Sistema? Sistema? Ang mga tao talaga, napakakaiba maglaro. Hindi yan ang punto. Kahapon, dahil sa ginawa ni Luwansyo, malaki inusad ng mission progress ko. Tama. Kung ganun, sa tingin ko, may silbi pa rin pala si Luwansyo. Master, mag-ingat ka. Baka sumubrang laro mo. Imposible yan. Kung sa maganda mong pakinggan, ito'y pagmamahal. Pero sa totoo lang, ito'y pagsubaybay. Isa itong krimen. Umalis ka sa kanya, Zizi. Bumalik ka sa akin. Hindi akong fiancé mo. Pero pwede ka naman maging isa. Totoong curious ako. Ganda mo ba talaga mahal ang fiancé mong yun? Siya lang ang nag-iisa sa mundong ito. Mahal na mahal namin yung isa't isa. Kung ganun, bakit siya nagpakamatay? Chismis lang yun. May sakit siya noon. Hindi niya kinaya ang sakit na dinaranas. Kaya nangyaring aksidente. 2 taon nang nakalipas. Hanggang ngayon, pinagsisihan ko pa rin. Dapat noon, hindi ko siya pinabayaan kahit sandali. Hayop na lalaki. Gumagawa pa ng kwento para lang subukan ako. Ah, ganun pala nangyari. Pero kung ganun, bakit hindi mo lang ipinaliwanag noon pa? Dahil ayokong kumalat ang kahit anong negatibong chismis tungkol sa kanya. Pasensya na. Mali ako na sa paghusga sa'yo. Zizi, bigyan mo po ko ng isa pang pagkakataon. Kaya kong ibigay sa'yo anumang bagay ang gusto mo sa mundong ito. Lindsay! Ang kapal na mukhang akitin si Kuya Washo. Nagkamali kami, Sue. Nagkataon na nagkita kami ni Mr. Lu. Magkahawak nga kayo ng kamay. Ano nagkakataon sinasabi mo? Lindsay, ikaw na siguro pinakakit-akit na babae na nakikita ko. Inakit mo na si Kuya ko, tapos ngayon, pati si Kuya Washo. Tumigil ka na! Kuya Washo! Pinagtatagol mo babae niyan? Si Lizzie ay kaibigan ko lang. Anong klaseng kaibigan siya? Isa lang siyang babaeng galing sa nightclub. Huwag mong hayang mo rin ng kanya. Oo nga, Mr. Lu. Sino ba sa mundong ito hindi nakakaalam na si Lindsay ay babae na kapatid ni Wan Sheng, isang laro na kinulong? At ikaw naman, sino ka ba? Mr. Lu, siguro mas mabuti iwasan natin magkita ulit.
Baka kasi si Miss Su ay magkamay ng akala tungkol sa atin. Mauna na ako. Ang arte mo naman! Kuya Washo, nasaktan mo ko dahil sa babaeng yan. Bakit ganon? Ang bad-bite ko naman sa'yo. Pakinggan mo naman ako. Hindi mo ba nakikita na ikaw lang may gusto? Kuya Washo, bagay naman talaga tayo, hindi ba? Sigurado niloko ka lang niya. Oo, siya talagang dahilan. Grabing iksa ng kagat babae sa babae. Habang tumatagal, lalo nakakatuwang panoorin. Bumalik ka na pala. Boring naman mag-isa sa bahay. Ano nangyari? Hindi ka ba natuwa sa pamimili? Araw-araw na kasi, nakakasawa na. Sige, maganda ka na. Sumama ka sa akin sa bahay ng mga hu para kumain. Dadalhin ako para makilalang mga magulang mo. Mukhang epektibo talagang panunulsol. 2 taon na. Ngayon lang niya sinabi na isasama niya ako sa bahay nila. Ano kayang ibig sabihin noon? Ibig sabihin, hindi na ako isang alagang ibon sa aula. Ako na ang opisyal ng kasintahan. Kundi pa itong maituturing malaking hakbang. Ano pa kaya? Pero walang progreso sa plano ko. Tahimik kasi siyang tipo. Bakit? Ayaw mo bang sumama? Hindi. Magpapalit lang ako ng gamit. Mr. Hu, si Mr. Lu Waishu ay ilang beses na siyang lumapit kay Miss Lin sa publiko. At minsan pa, nagkape silang dalawa. Lu Waishu, lumampas ka na sa linya. Miss Lin, huwag kang mailang. Isipin mo na lang na parang bahay mo rin ito, ha? Salamat po. Kuya, nandito ka na pala. Bakit siya nandito? Paalisin siya! Paglabasin mo siya ngayon din! Himik ka na. Umupo ka na't kumain. Bakit? Bakit kaya kung sino kasama mo? Maaari kang kasama ng sinuman. Samantalang kung ganito ang anyo. Pinagtatawan ako ng iba. Pati ang gusto ko hindi ko makuha. Miso, patawarin mo ko sa aking pagiging prangka. Si Lu Washo ay hindi karapat-dapat mong pagkatiwan sa buong buhay mo. Magkasarili siya sa kanyang pagkatao at gano'n mo siya pagsikapan. Hindi niya ito mapapansin. Tumahimik ka! Si Washo gusto talaga ako. Sigurado ka nangangakit sa kanya. Miso, ako ay... Tama na! Zizi, ihatid muna kita pa uwi. Hindi ko gusto ng kapatid mo, pero dinala mo pa rin ako sa karawan niya. Baka hindi siya masaya. Si Sing Sing ay napakasimple lang. Kung aalisin ang mga hindi pagkakaunawan, dapat kayong makipag-ayos ng maayos. Siyempre, gusto ko rin na kayong dalawa ay magkasundo. Wansing, Washo! Ganun pala. May hinihintay pala siya. ganito mo ba talaga pinapahalagan si Luwaisyo? Mr. Hu! Uy, kumusta? Washo, ngayon ay karawan ko. Sabi ko na nga bang matagal na kitang gusto? Pwede bang maging tayo na lang? Hindi yata nararapat. Ang progreso ng pagkakamit kay Hu Yunjing ay hindi pa rin tumaas. Sa ngayon, 70% pa rin. Imposible naman. Ipinakilala na ko sa mga magulang niya. Dinala pa ko sa karawan ng kapatid niya. Dapat may nangyari na. Bakit ayaw pa rin akong tanggapin? Ay pare naman tayo nagkakaintindihan. Bagay na bagay tayo. Sabi ko na sa'yo, Miss Hu. Hindi kita gusto. Washo, pwede ko maging mga paa mo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Pwede ba? Iha, bakit mo pinapababa ang sarili mong ganito? Ang lalaki niyan, hindi siya karapat-dapat. Hindi siya sulit. May nagsabi na rin yan dati. Pagkatapos, nakatayo ako muli. Ikaw naman, kaya kong gawin ang lahat para sa'yo. Talaga ba? Sige, lumangoy ko muna ng ilang ikot at bibigyan kita ng pagkakataon. Sige. Bakit ka natutulala? Electrot mo siya dali. Bakit ka nagkana sa buhay ng iba? Sino ba nasabing iligtas mo ako? Akala mo gusto ko makialam? Kung hindi lang dahil sa'yo, dapat magpasalamat ka. Ang lakas ng loob mong saktan ako. Sinampal kita. Ano pa bang okasyong hinihintay mo? At hindi lang kita sasampalin. Maaari pa kita sipain pabalik. Hindi mo ba gustong patunay kung gaano ka mahal si Luwasyo? Sige, tumalon ka. Talo na, ikaw. Makinig ka sa akin. Kapag tumalon ka ngayon, sinisiguro kung wala lang kahit sino makikialam para iligtas ka. Ang pagmamahal mo sa kanya ay puro sa pagdamdam lang. Ginagawa mo lang yan para sa kapwa na may kapansanan. Ano bang ano mo? Tanging ako at si Kuya Washo ang tunay ng kakunaw sa sakit ng isa't isa. Sinabi niya mismo sa'yo?
Pakiramdam mo ba? May pakialam pa siya sa'yo? Gumising ka nga. Hindi yan pag-ibig. Ano ang pinagsasabi mo? Sigurado ko na kay Kuya Washo. Kaya ganun lang naging trato niya sa akin. Mahirap pangarang sadyang makulong sa kapahamakan. Kasalanan mo to lahat! Bakit hindi ka lang mamatay? Wansing, Yunjing, hindi ako... Yunjing, alam naman ng lahat na si Hu Wansing ang pinakamahinang punto ni Mr. Hu. Naglakas loob pa siya magsalita. Nawala na yata ng bait ang muting kanaryang ito. Akala niya, pagpasok sa pinto ng pamilya Hu, di na kailangan magpanggap. Yun lang ba? Tingnan mo nga, pagkatapos ng gabi na to, marami nang maaaring bumalik sa dati nilang anyo. Ay nako, hindi lang yan. Mukha ng dalisa yung itsura niya. Kung hindi na sana nahulog si Hu Yunjing. Ay nako, tinitignan ko pa lang, nakikiliti na ako sa dibdib ko. Ang cute ng itsura ng batang yan ah. Kapag tinapon siya ni Hu, isang kumpas mo lang ng daliri, susunod yan sa'yo pa uwi. Tignan mo nga Zizi, ang lalaki mong pinili, ganito lang din pala. Ako lang naman ang tapat sa'yo. Aba, si Mr. Hu pala, ayaw na raw sa'yo. Gusto mo bang sumama ka na lang sa akin ngayong gabi? Aray! Uy, ikaw na babae! May toyo ka ba? Hindi ka lang sana maganda! Hindi kita papansinin! wala ka na nangarap ng karne ng gansa. Ang taas na lipad mo ah. Ang yabang pa ah! Akala mo may halaga. Tignan mo lang, kapag hinanap ka na ng pamilya, huwag kang magmamakaawang patulugin kita. At hindi lang ako, sinasabi ko sa'yo, luluhod ka sa aming lahat! Hindi siya ganong klaseng tao. Kapag sinaraan niyo pa siya, malapit niyong matanggap ang demanda ng Lu Group. Aba, may nagtatanggol na naman sa kanya. Kaya pala ang lakas ng loob ng babaeng ito. Sinasabi ko sa'yo, kung marunong ka rin magbuka ng hita, pakakaya mo rin. Simula ngayon, lahat na nagsalita ng masama laban kay Zizi makakatanggap ng demanda mula sa Lu Group. At mula ngayon, wala nang pakikipagtulungan. Mr. Lu, ano bang nangyayari dito? Nanunood ba kayo ng palabas? Tara, alis na tayo. Zizi, hindi ko kailan mahahayaan ang sinuman na saktan ka. Lu Washo, yun ang udyok ng mga chismis kanina. Hindi ba galing sa kumpanya mo? Sayang ka. Dapat na artista ka na lang. Ikaw ba? Ikaw si Zizi. Ikaw mismo, walang ibang mas nakakilala sa'yo. Isa siyang empleyado ng Lu Group. Pagkapasok pa lang niya, ipinagyayabang na agad niya nagtatrabaho siya sa Lu Group. Mahirap bang malaman yon? Pero kahit ano pa man, ginawa ko lang yun dahil mahalaga ka sa akin. Zizi, bumalik ka sa tabi ko. Iwanan mo si Hu Yunjing. Walang ibang mas mahalaga sa'yo kaysa sa akin. Lu Washo, karapat dapat ka pa magsabi ng salitang mahal. Huwag mo nang tungisin ang salitang yon. Nakakadiri ka talaga. Yunjing, Mr. Hu, si Zizi ay isang tapat at mabuting dalaga. Kailangan mo siyang tratuhin ng maayos. Alam ko na, palagi kang pumipili sa pagkain. Kung hindi masarap, kakagat ka lang at iluluwa mo agad. At pagkatapos itapon, hindi na titignan pang muli. galit ka ba sa akin? Sistema, hindi mo ba sinabi na epektibo itong taktika? Base lang ako sa database analysis, lahat ng lalaki, ganitong na-impluensyahan. Kung hindi gumana, mas mabuti siguro simulan mo sa sarili mo, hanapin ang dahilan. Sa ganitong sitwasyon, dapat galit ka sa akin. Zizi, nangyari ito kay Wanshing dahil iniligtas niya ako. Kaya ganun ang nangyari. May utang na loob ako sa kanya at may responsibilidad. Alam ko na ang nangyari. Wala kang kinalaman dito. Gagamitin ko ang lahat ng aking kakayahan upang bayaran siya. Pero ngayon ko lang nalaman na sa prosesong ito, nasasaktan ka rin. Pasensya na. Yunjing. Zizi, hindi pa ako kailanman nagmahalang tao. Siguro dati, hindi rin sapat ang ginawa ko. Ngunit tunay kong nais na pagsikapan ko na maging taong maasahan mo na may ibibigay mong sarili mo sa akin. 80% ang progreso! Master! Ang iyong pagmamahal ay ang daan pa uwi ko. Yunjing, medyo komplikado, hindi ba?
Maaari na tayong umuwi. Nasa si Ho Yun Jing. Nasa trabaho. Ang mga araw na hindi kailangan magmadali para sa trabaho at maagang gising ay ang tunay na kaginhawaan. Na manatili pagkatapos makamit ang strategiya. Hindi ako tanga. Paano mo aabot ang parang pagkakataon kung sabay-sabay na? Hindi pwede. Pero paano kung iba si Ho Yun Jing? Kung ang panandali ang kaligayahan, ay babayaran matagal na lungkot. Mas mabuti pang hindi na lang magsimula. Hello, hinahanap po si Mr. Hu. Kasama ni Mr. Hu ang kliyente ngayon. Walang problema, hihintayin ko na lang siya. Ilang taon na, ang strategy target pa rin ay 3 pirasong set, lunchbox, scarf at tie. Len Zizi, wala ka talagang puso. Si Lu Wazhu, di tulad ni Eugene. Ang strategy, kung hindi gumanang luma, epektibo pa rin. Sinabi ko na, siya ay target ng strategy. Ang lalaki, hindi karapat-dapat pag-isipan ng sobra. Target ng strategy? Anong ibig sabihin nito? Baka ang lahat ng kabutihang ginawa niya sa akin dati ay para lang sa strategy para sa akin. Sino ba talaga siya? Lindsay. Lindsay. Siya ang Zizi ko. Ang kanyang kilos at lohika, ang mga ugali at reflexes ay pareho pa rin tulad ng dati. Ngunit ang kanyang personalidad ay parang ibang tao na, Zizi. Sabi mo dati na ikaw ang tao magdadala ng swerte sa akin. Noon, ang paggaling ng pa ako, may kinalaman ba yun sa'yo? Jinjing, gumawa ka ng paborito mong pagkain. Tikman mo. Sige. Ang mga pagkain ito, kanina pa sa umaga, ay binili ko sa palengke. Akala ko pa nga baka hindi pumasa ang resulta na pag-aaral ko sa klase. Tikman mo. Ito naman in-order mo mismo. Deliver mo lang sa 5-star na hotel. Master, kaya ito ko ba magpayro sa cute na ito? Kaya nga, hindi mo lahat naintindihan ang data na ito. Para sa masakit na chat kulang sa pagmamahal, para sa boss ng lalaki na bida, alam mo na kung kano kalakas ang epekto ng moonlight. Ano bang nangyari? Wala. Maliit na sugat lang. Masakit ba? May mga katulong naman sa bahay, kaya sa mga ganitong bagay, huwag mo nang gawin ng basta-basta. Washu, sandali lang ha. Gagawa ko ng panibago. Washu, itong bagong lutuin na natutunan ko. Ito herbal na pagkain. Tikman mo nga. Washu, tingnan mo ako. Tinawag mo lang ako pabalik dahil dito. Ano ba yan? Natuto ko magluto. Ayos lang, Zizi. Kahit ano pang pagkakakilanlan mo, gagawin ko ang lahat para mabalik ka sa tabi ko. Kuya Washu, bakit ka nandito? Naparito ka ba dahil sa nangyari noon? Sinadya mo ba kong hanapin? Alam ko na, inintindi mo pa rin ako. Miss Hu, baka may hindi ka lang naintindihan. Hindi naintindihan? Anong hindi ko naintindihan? Dahil sa'yo, tungkol ako sa swimming pool noon, hindi ba dapat magkasama tayo simula pa noon? Hindi ko alam kung anong nagawa ko mali. Para magdulot sa'yo ng ganitong akala, hindi na mauulit yon. At sa puso ko, ang laman lang nito ay ang fiancé ko. Pero patay na siya. Hindi pa siya patay. Dumating ka ito para sa malita cutie na yan? Miss Hu,
Bakit mo kailangang ibunot ang galit mo sa inosente? Bakit nandito siya? Wangsing, asawa ko siya. Hindi siya. Kuya, huwag kang magpalilan sa kanya. Isa lang siyang babae na ginagamit ng iba. Ang turing niya sa'yo ang kayamanan mo. Alam mo ba kung ano sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo? Sinabi nilang pinulot mo lang siya. Isang babae itinapon ng iba. Miso, ang pinagmulan kapalaran ko ay hindi kayang kontrolin. Pero ang pagmahal namin ni Jay ay totoo. Tumahimik ka! Wala kang karapat magsalita dito. Pati si Kuya Washi gusto mo rin. Wala ka talagang hiya. Sinampal mo ako. Wangsing, ako, Huwag kang magkakamali. Hindi magtatagal. Ipapakita ko yung totoong mukha mo. Pati ko lang malaban sa akin. Walang silbi. Ang kuya ko talaga, sa lahat ng hindi karapat-dapat, yun pang dinala niya. Anong ginagawa mo? Huwag ka munang umalis. Bibigyan mo lang kita ng payo. Makinig ka ng mabuti. Hindi suluwa siyang tamang kapareha mo. Mataas ang kanyang ambisyon at walang pinipiling para sa ginagawa niya. Hindi mo siya kayang tapatan. Hindi ko papayagan ng gano'n sabihin mo tungkol sa kanya. Hindi ko papayagan ng gano'n sabihin mo tungkol sa kanya. mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Wangsing, tama ng kalokohan mo. Siya ang una na-istorbo sa akin. Oh, yun, Jeng. Nagkakamali ka ba? Akong kapatid mo na babae. At para sa babaeng ito, sinantok mo ko't ginalaw mo ako? Paano mo nagawa yan? Ang mali ay mali. Mag-sorry ka sa kanya. Gusto mo mag-sorry ako? Salbahe ka talaga. Kahit na sinusubukan mo silang relasyon namin ng magkapatid, hindi ka kailangan makapasok sa pinto ng pamilya ho. Ho, Wanshing. Wala ka na talagang pag-asa. Ho, yun, Jeng. Hayaan mo lang ba siya malagay sa akin? Sasabihin ko sa'yo, hanggat hindi mo siya iiwan, sa buong buhay ko, hindi kita mapapatawad. Ikaw, Nasa sariling gulo lang siya. Huwag kang mag-alala. Magkikita rin yung katotohanan. Sisi, Yun, Jing. May malaking hindi pagkakaintindihan lang kami. Pero ayaw kong maging isang hadlang sa relasyon yung magkapatid. Pwede kong tanggan ng titulo o pangalan. O kahit na tulad dati, manatili lang ako sa bahay. Hihintayin ko lang pagbabalik mo. Ang kailangan ko lang, mahalin mo lang ako. Sisi. Dapat ay hayagan tayo. Wala rin tayong nagawang mali. Hindi ko hayang mapagsamantalahan ka. Hindi ko rin gusto na mahirapan ka. Ikaw? Huwansing, bawal ito. Anong balak mo? Ngayon wala ako natakot? Nung pinalis kita, saan ka nakapunta? Akala mo ba, madali lang manipulin ng kuya ko? Pinag-away mo pa kami? At kinilos mo na itong parang panalo? Lahat ng sinabi ko noon sa'yo, totoo lahat. Hindi si Luwash ang para sa'yo. Hindi mo ko kailang turuan. Ginagamit mo ng mukha mo para akitin sila. Sabihin mo, kung manggasgas ang mukha mo, wala ka na bang silbi? Huwansing. Ito isang krimen. Anong magagawa mo sa akin? Hindi lang kita magasgasan. Hahanap ako nalang palaboy at gagawa ng mga video. Kapag nakita ito ng iba, sino pang magkakagusto sa'yo? Kapag nakita ito ng iba, sino pang magkakagusto sa'yo? Nakakatawa ka talaga. Hanggang ngayon, hindi mo alam ang totoong dahilan kung bakit ako pinapansin ni Luwajo. Ang tinitingnan niya, hindi ka laman ng mukha ko. Akala mo ba, babaliwalay na kita? Mahal na mahal ni Luwajo ang kanyang fiancé. Sa harap ng publiko, hindi niya ito nasabi na isang beses lang. Ipinagtanggol niya siya sa buong buhay niya. Tuwing hahanapin niya ako, palaging binabanggit ang tungkol sa kanya. Maraming kwento tungkol sa kanyang fiancé ang kanyang binabahagi. Siya ang taong hindi niya kayang kalimutan. Walang sinuman na makakapalit sa kanya. Ano mang posisyon, napakabuti ng kanyang fiancé sa kanya. Sa pinakamadilim na bahagi ng buhay ni Luwajo, dumating siya at iniligtas siya. Ipagpatuloy mo! Gusto kong malaman lahat tungkol sa kanila. Nag-aral ang kanyang fiancé ng pagluluto para sa kanya.
Nag-aaral ng pangangalaga sa kalusugan. At pati na rin kung paano magdisenyo ng mas komportableng wheelchair. Araw-araw siyang sinamahan. Hindi siya kailanman minamalit o iniisahan. Sabi ni Luwasyo dati. Siya ang unang dakilang biyaya ng mundo para sa kanya. Kung wala siya, hindi siya magkakaroon noon ng pagkakataon tumayo muli. Itinuring niyo siya isang milagro? Tama. Kung hindi, paano siya namatay? Sa lahat ng tao na yon, wala pa rin nakakapalit sa kanya. Hindi mo kaya. At huwag mo akalain na kaya mo rin. Huwag kayong lumapit. Kung hindi, hindi ko alam kung saan tatawang kutsil kong hawak. Nasirang ka na ba ng bahal sa kahirapan? Isang pagkakataon na para iligtas ang sarili, nasayang mo pa. Ang ikalimang bahagi ng puntos ko, kumpara sa buhay mo at ng master, ay wala namang halaga. Kung saktan mo kahit kaunti, hindi ka mapapatawad ng kuya ko. Hoan Sheng, ang pinakamalaking kahinaan mo, masyado ka nagmamagana ng kusa. Hindi pa nga nangako si Luwasyo sa'yo ng kahit ano, pero akala mo ikakasal ka na sa kanya. Tumahimik ka! Hindi mo ba naiisip, si Luwasyo at ang fiancé niya, mahal na mahal ang isa't isa, pero hindi pa rin ba siya nagpakamatay? Kung makasama mo siya, hindi pa rin magiging magandang kapalaran mo. Sinungaling ka! Hiniga na si Kuya Wasyo! Ang hirap ipaitindi sa isang bulag sa pag-ibig. Basta, mula ngayon, huwag ka na lumapit o manggol pa sa akin. Paalala, master, ang target na si Hu Yunjin ay paparating na. 20 meters na lang layo niya. Wansheng, huwag ganyan! Itigil mo yan! Sisi! Huan Sing! Nababaliw ka na ba? Siya ang una nagbanta sa akin! Gusto niya akong patayin! Ang nakita ko lang, ikaw ang may hawak ng kutsilyo at may 2 bodyguard pa. Huan Sing, kailan ka pa naging ganito? Yunjing, tama na. Gasgas lang yan. Huwag na kayong mag-away. Tumahimik ka! Papatayin kita! Yunjing, upupo ka muna. Ayos ka lang ba? Huwan Sheng, tumanda ka lang pero hindi ka nagkakaroon ng utak. Hindi ko alam kung ano man nangyari sa'yo noon. Pero gamitin mo naman ang isip mo. Ginagamit mo lang papapakasal ng kuya mo para lang gawin ang gusto mo. Walang pakialam sa iba. Walang limitasyon. Hindi ka dapat patawarin. Wala nang mangyari ang bagay na yon. Wala ni isang taong tumingin sa panig ko. Niinintindi yung nararamdaman ko. Ano bang alam mo? Utay sa akin lahat yan. Tandaan mo, ang pag-aalaga at pagmamahal ng kuya mo sa'yo ay dahil siya ang kuya mo. Hindi dahil may utang siya sa'yo. Siya ang pinakamalapit mong kamag-anak. Hindi dahil may utang siya sa'yo. Pumasok ka. Mula ngayon, ihihinto ko ang credit card mo. I-disconnecta ko lahat ng pinanggagalingan mo ng pera. Manatili ka sa bahay at magmuni-muni. Oh, Yunjing, kapatid mo ako. Dahil kapatid kita, hindi kita papayagang magpatuloy sa pagkakamali. Ang pagdukot at ang pananakit sa tao, sumusobra ka na talaga. Siya ang una nagkamali dito. Anong mali sa ginagawa ko? Kung marunong na sana siyang umitindi at lumayo sa'yo, di wala sana nangyaring ganito. Hanggang ngayon iniisip mo pa rin na wala kang kasalanan. Hindi mo ko kayang kulong. Pinadala ko ng mga gwardya. Hindi ka makakaalis. Oh, Yunjing, seryoso ka na talaga ha? Sasabihin ko to kay Lolo. Kahit sabihin mo pa, wala pa rin mangyayari. Kuya, talaga bang ginagawa mo to para sa akin? Nangako ka kina mama at papa noon, naaalagaan mo ako. Ganito mo ba ko aalagaan? Wansing, ako ang kuya mo. Hindi ko pwedeng hayaan na magkamali ka pa ulit. Pero dati naman, ako isang naman na tao rin. Dahil sa'yo, naputo ng mga kidnappers ng kamay ko. Kaya na walang braso ko. Sistema, ano nga ba nangyari no sa mga kapatid na ito? Talaga bang may nangyaring kidnapping?